Muling nasaksihan ang pagpapapako sa krus ng ilang deboto sa barangay San Pedro Cotod sa San Fernando, Pampanga noong Biyernes Santo. May news to go si Victoria Tulad. Umaga pa lang ng Biyernes Santo, kabi-kabila na ang nagpepenitensya sa barangay San Pedro Cotod sa San Fernando, Pampanga. Pero ang pinakainabangan, ang pagpapako sa krus ng ilang deboto. Sa ika-27 pagkakataon, si Ruben Enaje ang gumanap na Kristo. Bago ang pagpapako, isinadula muna nila ang Via Crucis o ang paghihirap at kamatayan ni Jesus. Dito sinariwa ang Stations of the Cross, gaya na lamang ng pagdakip kay Kristo at pagbubuhat niya ng krus. Alas 12 ng tanghali nagsimula ang Via Crucis, pero pagkatapos pa ng 2 oras, nang marating ni Enaje ang burol kung saan gagawin ang pagpapako. It's exciting, I think. Yeah, it's exciting for looking. I saw it on the news in my place, and I was shocked. Pagdating sa burol, itinali si Enaje sa krus. Pagkatapos ay hinanap ang puwang kung saan ididiin ang pako, saka ito ibinaon gamit ang martilyo. Pagkatayo sa krus, ipinako naman ang kanyang mga paa. 10 minuto na natili si Enaje sa krus kung saan binigkas niya ang Ama Namin. Matapos nito, agad din siyang ibinaba at dinala sa medical tent. Sa kabila ng mga tinamong sugat, maayos naman daw ang kalagayan ni Enaje. Bukod sa kanya, 8 iba pa ang ipinako sa barangay San Pedro Cotod noong Biyernes Santo. Para sa mga nagpepenitensya, kahit na hindi sinasang-ayunan ng simbahang Katolika ang pagpapasakit sa sarili, ito lang daw ang tanging paraan nila para makapagpasalamat at humingi ng tawad sa Panginoon. Kaya naman para sa kanila, hanggang sa nabubuhay, ipagpapatuloy nila ang kanilang panata. Victoria Tulad, GMA News.